Dear Ate J, ako po ay itago nyo na lang sa pangalang Mara. Isa po akong babaeng may maayos na trabaho mula sa isang konserbatibong pamilya at maraming nagsasabing maayos ang aking buhay. Pero sa likod ng mga papuri at ng matamis kong nangiti, ay may lihim akong tinatago na kay tagal ko nang gustong kalimutan. Ang kwento kong ito ay hindi simpleng kwento ng pag-ibig, kundi isang kwento ng takot, sakripisyo, at ang matinding epekto ng isang desisyong ginawa hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng iba. 11 taon na ang nakalilipas ng una akong umibig. Ang pangalan niya ay Miguel, matangkad, moreno, matalino, at may ngiti na parang araw sa dapit hapon. Sa kanya ko unang naranasan ang lahat ng bagay tungkol sa pagmamahal, pati na rin ang sakit ng biglaang pag-iwan. College kami noon. Pareho kaming nasa iisang oras at palagi kaming magkasama. Kahit hindi opisyal, alam ng lahat na kami na. Isang gabi, habang bumabagyo, naganap ang bagay na hindi ko inakala. Ang gabing iyon, ang naging simula ng pinakamalaki kong lihim. Buntis ako. At si Miguel, bigla na lang nawala. Lumipad papuntang Canada. Ni isang sulat, tawag o mensahe wala. Hindi ko rin siya mahanap. Ang tanging iniwan niya ay ang anak naming hindi niya alam na nabuo. Isinilang ko ang aking anak na babae, si Lia. Maganda siya, kamukha ng ama. Pero wala akong lakas ng loob na ipagmalaki siya. Ang pamilya ko ay mahigpit. Ang pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal ay itinuturing nilang malaking kahihiyan. Kaya't ibinigay ko siya sa kapatid kong si Clara na hindi magkaanak. Pinalaki siya bilang anak nila ng asawa niya. Pinirmahan ko ang lahat ng legalidad. Ako, naging Tita Mara sa paningin ng aking sariling anak. Araw-araw akong umiiyak sa gabi. Gusto kong yakapin siya, pero hindi ko magawa. Gusto kong sabihin sa kanya kung sino ako, pero natatakot akong masira ang buong sistema. Hanggang isang araw, sinabihan ako ng mga magulang ko, Mara, tumatanda ka na. Kailangang magpakasal ka na. Ayaw naming matanda ka na't wala ka pang asawa. Pilit akong ipinagkasundo kay Andrew, isang mabait na lalaki na galing sa may kayang pamilya. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Pero dahil sa takot, pumayag ako. Naging magalang na asawa ako kay Andrew. Ginawa ko ang lahat para magmukhang masaya kami sa paningin ng iba. Pero ang totoo, bawat gabi ay puno ng katahimikan. Wala kaming halakhakan. Wala kaming lambingan. Wala akong puso para sa kanya kahit pa sinubukan kong mahalin siya. Si Andrew ay mabait, pero alam kong nararamdaman niya na hindi ko siya mahal. Madalas akong tulala. Lihim kong binibisita si Lia tuwing birthday niya. Sa anyo ng isang tita na nagbibigay ng regalo. Mahal na mahal ko siya, pero hindi ko siya maangkin. Hanggang isang araw, may kumatok sa buhay kong muli. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, muling nagpakita si Miguel. Balik na raw siya sa Pilipinas. For good. Hindi ko alam kung paano siya nahanap ng tadhana sa akin. Pero isang araw ay nakita ko siyang nakatayo sa lobby ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Mara? Miguel! Hindi ko alam kung tatakbo ako palayo o yayakapin siya. Pero nagkakatinginan lang kami. Humingi siya ng tawad, paliwanag, oras. Doon ko nalaman ang totoo. Pinilit siyang dalhin sa Canada ng pamilya niya noon. Wala siyang kontrol. Wala siyang balita sa akin. At nang bumalik siya, hindi raw niya alam kung nasaan ako. Naghintay siya. Pero huli na. May asawa na ako. At ang mas masakit, may anak kami na hindi niya alam. Hindi ko na kayang itago kay Miguel ang totoo. Inamin ko lahat. Ang gabing iyon, ang pagbubuntis, ang pagluwal kay Lia, ang pagbibigay sa kanya sa kapatid ko. Lahat. Umiyak siya. Lumuhod. Hindi raw niya alam. At kung alam lang daw niya, hindi siya aalis. Ngayon, ang tanging gusto niya ay makasama kami ni Lia bilang pamilya. Mara, mahal pa rin kita. At kung may pagkakataon pa, gusto kong buuin ang pamilyang nawasak noon. Pero paano?
Paano ko magagawa yon kung may asawa na ako? Sa mga sumunod na linggo, nabuhay akong parang patay. Mahirap itago ang mga luhang gustong kumawala. Si Andrew ay nagtataka na. Hanggang isang gabi sinabi niya, "Mara, hindi kita pinilit na pakasalan ako. Pero sana, kung may ibang laman ang puso mo, sabihin mo." Hindi ko na kinaya. Inamin ko rin kay Andrew ang lahat. Hindi siya nagsalita sa una. Hanggang sa tanungin niya ako, "Gusto mo ba siyang balikan?" Tahimik akong tumango. Nagpa-file kami ng annulment. Hindi naging madali. Masakit para sa aming dalawa. Pero mas mahalaga para sa akin na maging totoo. Lalo na para kay Leah. Pagkatapos ng ilang buwan, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin kay Leah ang totoo. "Anak, ako ang tunay mong ina." Umiyak siya, nagalit, nalito. Pero kalaunan, niyakap niya ako. "Masakit, tita. Mama. Pero mas masakit kung habang buhay mong itatago." Ngayon, kasama ko na siya, si Leah at si Miguel. Hindi man perpekto, pero unti-unti naming binubuo ang aming tahanan. Hindi ko pinagsisihan ang naging sakripisyo ko. Pero mas pinili ko na ngayon ang katotohanan kaysa sa magandang kasinungalingan. Maraming salamat, Ate Jay, sa pagbibigay ng espasyo para mailahad ko ang kwento ng puso ko. Sa mga ka-confess nating nakikinig ngayon, sana'y may natutunan kayo sa kwento ko na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay magpapalaya rin sa puso mong matagal nang nakakadena. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa inyong mga opinyon. At syempre, i-subscribe na sa Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwento ng puso, lihim at pag-ibig na hindi mo inaasahan. Ako si Ate Jay at lagi kong paalala, sa bawat lihim may oras ng paglaya. Hanggang sa susunod nating kwento.